Mahirap ang buhay sa Canada guys, kaya magtutuyo na lang muna tayo. Ayan, nabigyan tayo ng cucumber habang nagluluto tayo ng tuyo. Akala ko lalayuan nila ako. You know what to do with this? That one is Squash. squash. One of these is really ripe. Oh. Thank you so much. You smell? Bad smell? Stinks. That is fish, a dried fish. That is a raw. If European, there is a Parma ham. You know Parma ham? Serrano, like that. A dried pork. Western, like a British, French, they like a dried pork. We call that one is Parma. That one more than a year put in the Really? hanging Yeah. Okay. and with smoke also. For a year. Yeah, yeah. You can see Parma ham in Subway. I'll have to look. British, French, Spanish, they're buying that one, they are eating raw. Hello guys, welcome to my vlog. Hindi na naman tayo nakapasok sa trabaho natin sa High Life. Gawa nung antagal ng asawa ko. Inantay ko na makauwi agad siya para siya naman ang magbabantay ng anak namin. Ganito kasi guys, pagka wala ka kasama sa bahay, talagang mapipilitan ka umabsent. Dahil hindi mo pwedeng iwanan yung anak mo na maliit. 5 taon pala yung bunso ko. Pang umaga kasi pasok ng asawa ko sa High Life. Kung napaaga ang uwi niya, sana'y magpangabot kami. At ako naman yung susunod na papasok. Kaso, ang tagal, baka pinag-uti na naman sila. Kaya yun ang disadvantage. Kahit dalawa kami nagtatrabaho, kapag matagalan ng pasok niya, ang uwi niya, hindi ko pwede iwanan yung anak ko. Kaya ngayon, yan, ilang minuto na yung late ko, kaya tinamad na ako pumasok. So ngayon, dahil hindi ako nakapasok, magluluto ako ng mga tuyo. Yung tuyo na napakatagal na dito, lulutuin ko sa labas. Baka amagin na to, mga tuyo na to. Ayun guys, sasalang na natin yung kawali. Galing ng kawali na to. Tinapon ng landlord ko to itong kawali na to, kaya dinampot ko kasi nung bago ako sa Canada, ito lagi pinaglulutuan ko eh. Nakapansin ko, nilagay nila sa likod, nakatambak, kinuha ko na, sayang naman. Dinala ko na sa paglipat ko ng boarding house. Hindi ko malaman kung babasagin o bakal. Para siyang babasagin na napakatibay. Ayun guys, ito yung mga tuyo natin. Diles, sapsap, halo-halo, tsaka pusit. Ito, bigyan ng aking kaibigan Duka. Grabe yung balot na ito. Ayun. Bulgan, may bulgan na ulit. Sa Cebu, tawag dito bulgan. Masarap iyan ito, paksil. Ito, kailangan na lutuin. Medyo nagkakaroon na ng amag. Ayan. Mantika pala guys, kuha tayo ng mantika. Favorito ko naman. Joker. Ano lang? Yung pusa lalabas. Hoy, baka makalabas ang pusa, ha? Itali mo muna bago ka lumabas. Baka lalabas ang pusa. Ay, asin. Oh. Uy, ano na naman Balik ka yan? doon.
Bakala. Kung ano nang inilalagay mo dyan. Pampalasa yan. Tumigil ka. Eh, yung gulay mo yung walang lasa eh. Tumigil ka. Bitchen, gamitin nyo. Ang seasoning na yan, bitchen yan. Ikaw na lang yan sa akin yung to. Ayun guys, nakakuha na tayo ng mantika. Dahil walang pasok. Sayang na naman yung isang araw ko. Idadaan na lang natin sa pagluluto ng tuyo. Sayang talaga. Dami na ng utang, di pa pumapasok sa trabaho. Ay nako. Dito na lang ako sa tuyo. Magmumuni-muni. Ayun guys, unahin ko kaya ang dilis. Guys, durog na dilis. Ay, bango. Kaya sa labas tayo magluto dahil mangangamoy ang bahay natin sa loob. Sa ganito ang lulutuin mo. Kapag ito ang niluto mo guys sa Abu Dhabi, tapos may kapitbahay kang Indiano, tiyak lalabas yung mga Indiano niyan, mga Bengali. Ayun nila yung amoy nito. Kaya sabihin lang, ano yung niluluto mo? Mabaho. Ganun guys. Kaya kapag nagluto ka ng tuyo, kumanda ka na. Yung hallway ng flat o yung condominium, nandun na yung mga Indiano. Magtatanong, ba't ang baho ng niluluto nyo? Kasi hindi sila mahilig sa tuyo. Kasi mahilig lang sila sa mga spice food. Mga cumin, garam masala, yan ang gusto nila. Durog na durog. Masyadong Pinoy yung dilis natin guys. Kala mo durog. Buti na lang wala yung mga Canadian na kapitbahay ko sa loob ng bahay. Mamaya maamoy nila to. Tatanong, ano yung niluluto ko? Ayun, may lumabas na Canadian. Saka magtatanong. Guys, luto na ang ating mga tuyo. Ayan guys, luto na. Washing machine, ay ano, dryer pala. Ako yung pagkuha. Once sa orch, i-order na ako. Magkuha naman.